What's up mga gagandahan? Welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan at ngayong araw uusapan natin yung naganap na preliminary competition ng Miss Universe Philippines 2025 kagabi. Or should I say madaling araw. Yun. So hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Pag-usapan na natin. Diretso na tayo sa mga topic. Okay, pag-usapan natin muna yung venue. Masasabi ko, it's okay. There's nothing extravagant. There's nothing akawaw. The stage is a bit dark, but I could say na much better than the previous yung LED. Okay rin. The floor was also okay. Nalamig ata yun. Something like that. So, yun. Siguro ang issue on the stage is that it has a small space for the candidates to romp. Kasi kung nakita natin, lumakan lang silang konti paharap tapos umikot lang. So parang hindi na nabigyan ng chance yung mga candidate to showcase their pasarela. So second na napuna ko is camera angles, the camera shots. Oh my god. Ito yung pinakamalaking puna ko sa camera shot. Nagbukas silang maliliit. Yung mga maliliit, mas lalong lumiit. Yung mga tatangkad, nagbukas silang maliit pa. So hindi pa rin nila makuha yung style ng shots ng Thailand. Ang ganda ng kuha ng mga Thailand ng mga Thai cameraman Dito talagang hindi pa rin makuha, hindi na naman perfect. Yung mga shots na okay, may mga shots na diba? Lalo na yung harap, diba? Yung nakaharap sila, they look so small. Doon sa mga background music, the swimsuit, it wasn't okay, very annoying. Tapos yung first song to sa evening gown, same, very annoying din. Pero yung second na song sa evening, it was very good. Bumagay siya to sa evening gown competition. Now, with the host, medyo malamya si Chelsea, but she looks so great. Di ba? Ang ganda niya. I wish yung ganong look niya, nakita natin sa Miss Universe last year, 2024. So, ngayon lang siya bumungga. So, yun, medyo boring. No boring. Medyo malamya si Chelsea. But with the other host, siya yung parang mas masigla, mas buhay kung nag-a-announce. So yun lang naman napansin ko when it comes to mga technical aspects ng show. And of course, hindi natin pwedeng palagpasin ito yung sobrang late ng pag umpisa ng show. They announce it na magsisimula ng by 8 o'clock pero it started mga around 10, mga later ng 10, diba? So yun, medyo sobrang Filipino time, diba? Sa akin, for me, una lang sila magsiset ng time kung hindi nila magawa kasi this is not the first time since the first season hanggang ngayon ganun lagi, late yung pag-air ng show. So very very disappointing. And I know maraming na-disappoint rin yun kasi natapos yun nung around 12 midnight, so medyo late na yun. And yung pagiging late nung pag-start ng show, nakita natin sa performance ng mga candidates. Medyo malamya, especially sa swimsuit, na dapat mas masigla sila doon. But they, lumabas doon yung pagiging parang matamlay ng mga candidates. Now, let's go to the candidates. So, yun. So, napansin ko dito sa preliminary, mas nag-shine ang mga candidates sa swimsuit over the evening gown. So ito sa swimsuit, marami sila na nag-shine. Pero ito yung mga napansin ko, ito yung mas nagustuhan ko. Una, si Isabella, yung Indian, ito no kung half Indian siya. So, she looked great. Medyo thin siya ngayon. And gusto ko rin yung performance niya. Next is Baguio. She's also beautiful, slim, and maganda rin yung performance niya. Next is Pasay. Maganda rin. Medyo pumayat rin siya katulad ni Isabella. And gusto ko yung performance rin niya. Next is Oriental Mindoro. Ito maganda rin. Magandang face, ng body, and maganda rin pasarela. Ifugao, ito yung masasabi ko, ito yung hindi mo in-expect pero wow, galing, ang ganda. She's pretty, I think matanggal rin siya and slim, and ang ganda rin yung performance niya, and
Ito yung mga nagtaga nag-iwan sa mind ko. Si Ifuga. Next is Negros Occidental. I love the performance of Negros Occidental rin. Magaling. Maayos yung pasarela niya. Then next is Laguna. Elisa Haod, something like that. So, ito yung pinaka, when it comes to quality, yung ng candidate na sa kanya, beautiful, matanggat, sexy, and the pasarela was good. Well, medyo a bit disappointed ako sa pasarela niya kasi we saw yung iba yung nakita natin sa local competition niya. Dito medyo old back siya pero still hindi naman siya totally na wasted pero still I was hoping na mas maganda yung pinakita niya. Is the gig again, ito rin medyo disappointed rin ako. I was expecting na bongga yung pasarela niya pa. No, it was okay lang. Pero she looks so pretty. Actually hindi siya masyadong recognizable na siya si Katrina Liaga. Di ba sa itsura niya, ganda niya. And matangkad rin and slim, so sexy. So bagay sa kanya. Yun nga lang sabi ko, I was a bit disappointed to sa pasarela niya. Next is Quezon. Tangkita yung pagiging professional ni Quezon Province. Ganda mukha, face, matangkad, pero I don't know. Ako lang siguro to na parang every time na napapanood ko si Atisa, parang there's something lacking from her since 2018 pa parang feeling ko may kulang sa kanya. I don't know kung ano yung kulang niya, pero hindi ko ma-explain. Now is Sultan Kotarat. Wow, ang ganda niya. Pretty. Tanggat rin. Slim rin. And ang ganda rin yung pasarela niya. So, ito yung, siguro ito si Sultan. Possible na mga makakapasok ito ng top 5, makakuha ng title. Si Nilowan, also, wow. Ang ganda, matanggan, and slim. Medyo marami lang siyang movement na pwedeng masabing mala NGI yung performance niya, pero it was very good na performance. And lastly, itong nakustuhan ko sa swimsuit, si Muntinlupa. Kitang-kita natin yung pagiging pro ni Muntinlupa na galing sa international pageant. Sobrang ganda. And I think si Muntinlupa yung pinakamataas yung energy that night sa lahat ng kandidata. Siya yung may pinakamataas ang energy. Inangkin niya buong stage, ang lakas ng stage presence ni Muntinlupa. Kahit hindi siya kadangkara, pero the way he show herself sa stage, parang akala magtanggat-tanggan niya, diba? So, yun. Yung gown, same people rin, yung mga napanggit ko. Like, Isabela, Baguio, Pasay, except for Oriental Mentoro, pasok na sila. Si Oriental yung mala Indian na style, looks good for me, pero hindi siya yung talagang nang-akaw ng pansin. Yeah, siguro kakaiba yung style ng gown niya, pero hindi siya totally yung agaw ng pansin. Baguio, ito yung pinakamaganda, pinakagusto kong gown, yung sino Krishna ang dating. Ay, Baguio, no, iba pala to. I'm sorry. Si Cebu pala yon. I was referring to Cebu. So she was yung pinakamaganda ang ang gown, elegant, and para siyang yung version ng gown ni Baguio. I mean, yun. If you go also, okay rin yung gown niya, pero hindi siya yung sobrang wow na wow. Negros Occidental, she's also great. A good. Laguna. I don't know, hindi ako 100% na gustong-gusto ko yung gown ni Laguna. She looks good, pero I wish something better pa to. So, hindi naman bad. I don't consider this a bad gown, pero I wish she had a better gown, diba? Sinaloan, I don't know, itong si Sinaloan, ever since, hindi ko trip yung mga gowns niya. Lalo na yung Miss Earth, diba? Yung, I don't know, ang daming arte. And now this one, medyo, hindi ko maintindihan yung gown niya. The pasarela was fine, pero yung gown, parang hindi ko maintindihan. Especially dito sa upper part, parang yung sa boobs, diba? Tapos meron pa siyang ganyan na, I don't know.
parang na-OAN ako sa gown niya. Taguig, yeah, she looks good. Pero hindi siya yung wow, may wow factor sa gown. Sultan Kudarat, okay. Medyo na OAN lang ako sa design. Hindi, sa beads niya, na OAN ako. Pero the design was good. I like it. Pero hindi rin siya yung ganun gawa. Kaya so, again, she looks good to sa gown niya. Pero again, lagi ko problema sa parang there's something wrong, there's something lacking from her. And hindi ko maintindihan. Pasarela wise, walang problema. Pro na pro siya doon. Pero yung gown was also good. Pero yung actually, hindi wow yung gown niya. Walang wow rin yung gown niya. Sana isa sa mga katulad niya na front runner, dapat something na magpapaw sa atin, pero walang wow factor yung gown niya. Then Muntinlupa also, I don't know, it was a simple gown rin for me. Sa tingin ko, simple gown lang. Hindi rin siya wow. So, I think to sa lahat na na-mention ko, si Baguio lang yung talagang may wow factor dun sa gown. Ang ganda. And very elegant. Pang mayaman ang dating. So, that is good, but bad, diba? So, overall, pwede na ako magsabi ng aking top 15. And same lang naman dito sa mga binigay ng listahan, yung mga pasok. So, I think, maglalaro sa 12 to 15. So, 12, 13, 14, 15, apat yun. Isabela, Baguio, Pasay, and Oriental Mindoro, yung apat na yun. Tapos, from 12, 13, 14, 15, apat. Tapos, 11 down, itong lalaban. Ifugao, Negros Occidental, Laguna, Taguig, Sinuloan, yun. Tapos, Sultan Kudarat, Quezon, and Muntinlupa. So, yun. And Davao, diba? So, yun. So, yun yung mga napapansin kong posibleng mag-top o pumasok sa top 15. So, ang mga possible na makakapasok top 5 ko is Laguna, Sultan Kudarat, Sinaloan, Quezon, and Muntinlupa. Si Taguig, I don't see her na makakapasok ng top 5 again. Diba? So, hindi ko siya makita. Unless magbe-perform siya maganda sa final. Yun. Si Fugao, medyo may feeling ako na baka manggulas siya, katulad siya ni Chelsea. Baka manggulas si Fugao. Same thing with Cebu, baka manggulat rin siya. And Baguio also. Pero si Taguig medyo alanganin ko sa based on sa naging performance niya sa preliminaries, mukhang mahirapan siyang makapasok ng top 5, diba? So, yun. So, yung mga kagandahan. So, yun lang masasabi ko sa naging preliminary competition. So, this is only my opinion. So, pwedeng iba itong opinion ko sa opinions nyo. So, pwedeng yung pwede kayo mag-share dito sa comment section nyo kung sa tingin nyo mas okay yung mga na-obserbahan nyo about the preliminary competition. So, yun. So, there you go. So, maraming salamat. I hope nagustuhan nyo itong simpleng reaction video ko dun sa nagganap na preliminary competition, and I hope sana magustuhan nyo. Tuloy-tuloy kayong sumuporta dito sa aking channel. So, there you go. Maraming salamat. Have a nice day and bye-bye.